si Princess de la Cruz. Bago ako dumating sa simbahang universal, ako ay isang tao na punong-puno ng emptiness ang aking kalooban. Wala akong bilib sa aking sarili at palagi lang akong dumidepende sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa akin. Dahil doon, nagkaroon ako ng kanegatibuhan sa aking kalooban at pakiramdam ko ay, ang buhay ko ay walang halaga. Dahil gusto ko ng atensyon, gusto ko na may magmamahal sa akin. Pumasok ako sa isang relasyon sa aking murang edad. At yun ay ibinuhos ko yung lahat sa relasyon na yun. Dahil akala ko yun yung magbibigay sa akin ng halaga, yun yung magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pero nagkamali ako. Dahil dun sa relasyon na yun, marami akong mga nagawang pagkakamali at nagkaroon ako ng, yung buhay ko ay mas naging malala. Nagkaroon ako ng, yung buhay ko ay mas naging malala. Nagkaroon ako ng nervousness dahil sa relasyon na yun. Yung relasyon na yon ay nagbigay sa akin ng maraming kabigatan sa aking kalooban. And dumating sa point na inimbitahan ako ng mama ko sa simbahang universal. And pumunta ako dahil gusto ko na magbago yung buhay ko. Pero dahil din sa takot ko or sa natakot ako na isuko yung buong buhay ko sa Diyos. Nagpatuloy ako sa simbahan, pero hindi naman ako sumusunod sa kung ano yung sinasabi ng Diyos. Kaya yung buhay ko, imbes na magbago, ay mas lalong naging magulo. And dumaan yung maraming taon na ganun yung nangyayari. At dahil nga hindi ko sinusunod kung ano yung natututunan ko sa simbahang universal, hindi rin nagbago yung buhay ko. Pero dumating yung araw na sobrang napagod na ako and ayoko na ng ganong klase ng buhay. Dahil nasa simbahan nga ako, pero punong-puno naman ako ng kalungkutan, yung emptiness na nasa kalooban ko nandun pa rin, at yung buhay ko ay paulit-ulit lang na bumabagsak. Kaya isang araw, gumawa ako ng decision. Sinabi ko na kailangan ko yung presensya ng Diyos. Ang Diyos ang kailangan ko. Kaya isinuko ko yung buong buhay ko sa Diyos. Nagpabautismo ako sa tubig. Iniwan ko kung ano yung mga mali kong ginagawa. Tinalikuran ko yung luma kong pagkatao para tanggapin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. And mula sa araw na yun, nagdesisyon ako na itigil lahat ng mga kasalanan na ginagawa ko. Isinuko ko rin yung relasyon na yun na alam ko na hindi kalooban ng Diyos. At iginugol ko yung oras ko, yung panahon ko sa salita ng Diyos. Sinunod ko kung ano yung kalooban ng Diyos. Sinunod ko kung ano yung natututunan ko sa simbahang universal. And narinig ko nga din yung kahalagahan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nung narinig ko yung kahalagahan ng Espiritu Santo, nagdesisyon ako na hanapin siya. Nagdesisyon ako na isuko yung lahat at tanggapin yung pangako niya sa buhay ko. And ginawa ko kung ano yung natutunan ko para matanggap yung banal na Espiritu Santo. Tinalikuran ko ang lahat ng mga kasalanan, nagpakumbaba ako, at kung ano yung mga nakikita ko na mali ay itinama ko sa harapan ng Diyos. Hinanap ko rin yung banal na Espiritu Santo kapag meron akong panahon, kapag meron akong oras sa bahay, sa trabaho, kahit nasaan ako, and nag-meditate din ako sa salita ng Diyos. And isang araw, nung nandun ako sa simbahan para isik yung banal na Espiritu Santo, ay tinanggap ko nga ang kanyang presensya. At mula sa araw na yon ay naging bagong tao na ako.
hindi na ako yung tao na punong-puno ng kakulangan sa kalooban. Hindi ko na rin kailangan yung kahit na sinong tao para pasayahin ako dahil ang banal na Espiritu Santo ay sapat na sa buhay ko. And mula nung natanggap ko yung banal na Espiritu Santo, nagbago yung kaisipan ko. Hindi na ako yung palaging natatakot at hindi na rin ako yung palaging naapektuhan sa mga negativities na sinasabi ng ibang tao. And ako ngayon ay meron ng kapayapaan, meron na akong kaligayahan sa aking kalooban, at naniniwala ako na ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay sa akin ng kumpiyansa na kahit na anumang mangyari ay hindi ako nag-iisa. Maraming salamat po. Maaari ninyong ihanda ang inyong bote o baso ng tubig para sa ating panalangin maya-maya. Especially ikaw na may mga sakit, mga karamdaman, kalungkutan, depression, problema sa sarili, problema sa pamilya. Ikaw ba ay kinakailangan ng proteksyon? Proteksyon mula sa Diyos. Alam mo na Diyos lamang na may kapangyarihan para protektahan ka sa lahat ng gawa ng masama. So, kailangan mo po ba ng proteksyon sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pamilya, sa iyong sarili? So, kung kinakailangan mo ng proteksyon ng Diyos sa buhay mo, so samahan ninyo kami sa panalangin mamaya. Pwede mo na ihanda isang baso, isang bote ng tubig para sa ating panalangin. At kung may kakilala ka na isang kaibigan, isang kapamilya, kamag-anak na may kinakailangan rin ng proteksyon sa kalusugan, sa trabaho, sa sarili niya, so isend mo sa kanya ang link ng programa na ito para tanggapin niya ang panalangin na gagawin ko para sa inyong lahat maya-maya na. So now, gusto ko i-share sa inyo isang mahalagang salita o mensahe. Actually, tayo ay namumuhay sa huli mga araw. Yes, ikaw at ako, lahat ng tao ay nabubuhay sa huli mga araw. Hindi mo alam, hindi ko rin alam kung kailan po tayo mamamatay. Pero alam ko na isang araw, any day, any hour, mamamatay tayo. Pagdating sa kamatayan, wala tayong dala kahit isa. Lahat ng meron ka ay iiwan dito sa mundo. Pero ang tanong ay saan magpupunta ang iyong kaluluwa? Nakikita ninyo sa likod yung nakalagay sa TV, Wednesday of the clock of the final judgment. So, ito ay totoo. Anytime mamatay tayo or anytime babalik si Jesus. Ang dalawang bagay na ito ay wala tayong kasiguraduhan kung kailan ito mangyayari. Hindi mo alam kung kailan babalik si Jesus. Pwede mamaya, pwede bukas, pwede sa susunod na panahon, pero isang araw, mangyayari po ito. Ganun din, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, pwede mamaya, pwede mamayang gabi, pwede bukas. Pero isang araw, mamatay tayo. Kaya, ini-invite ko kayo para sa darating na Wednesday, araw ng kaligtasan, araw ng kaluluwa. Wala na ng ibang kayamanan, mas mahalaga kaysa ang kaligtasan ng kaluluwa mo. May halaga gawin mo ang lahat na kaya mo gawin dito sa mundo para
Pahalagahan mo ang iyong spiritual na buhay. Dahil hindi natin alam kung kailan mamatay tayo or babalik si Jesus. Pero alam natin na kada araw, kada week, kada buwan, kada taon, mas maikli pala ang buhay natin, ang oras natin sa mundo ito. Sa bawat araw, nauubos ang oras mo, ang oras natin dito sa mundo. Maraming mga tao ay hindi napapansin kung gaano kahalaga ang kaluluwa niya. So, imbitado ka na. May halaga na gawin mo ang lahat na kaya mo gawin para lang makarating ka sa isang simbahan universal sa darating na Wednesday. So, gawin mo ito, ha? Marami kang pinapahalagahan ng bagay sa buhay. Trabaho, pamilya, negosyo, pera, pangarap, school. Subukan mo pahalagahan ang iyong kaluluwa. Kaya ang araw na ito ay para sa iyo. Marami kang matutunan, marami kang malalaman sa darating na Wednesday patungkol sa clock of the final judgment. Ini-invite ka ng Panginoon Jesus, kaya nanonood ka ng programa na ito. Kalooban ng Diyos na pahalagahan mo ito. Gawin mo ito. Actually, God is giving you two things. Number one, time. You still having time. Number two, opportunity. You have the opportunity sa kung anong gagawin mo sa iyong sarili. Ang desisyon ay sa iyo. Pero kung ako ay ikaw, gagawin ko ang lahat para makarating ka sa simbahan universal sa darating na Wednesday. Dito sa Divisoria, meron tayong maraming schedule para lang attend ka ng isang service. Alas 8 na umaga, alas 10 na umaga, alas 3 ng hapon, alas 5 ng hapon, but especially in the night of salvation, alas 7 ng gabi. Kung may Biblia ka, dalihin mo siya para sa ating Bible study. Ini-invite ka ng Espiritu Santo dahil namimiss ka niya. Ikaw ang gusto ng Diyos makaroon ng malalim relationship para mas maayos ka sa sarili mo, especially sa Diyos. Okay? Kung ikaw ay nakatira dito sa Manila, ito ang address ng ating branch dito sa Divisoria. 721 CM Recto, sa tapat kami ng KP Tower, sa tabi kami ng Dragon 8 Mall, dito sa Divisoria mismo. So, imbitado na kayo para sa Wednesday of the clock of the judgment, the final judgment. Ang Wednesday na ito ay magiging isang malaking pagpapala sa inyong spiritual na buhay. Okay? So now, nais ko gawin isang panalangin para sa iyo, para sa pamilya mo din. At maya-maya, share namin sa inyo ilang mga address ng mga branches para malaman mo kung saan ang UCKG Health Center na mas malapit sa iyo or sa iyong pamilya. Okay? So ikaw na kinakailangan ng proteksyon, ng gabay, kalakasan, kapayapaan, samahan niyo ako sa panalangin na ito. Kung kaya mo, hawakan isang bote ng tubig o isang baso ng tubig, gawin mo po ito. Kung kaya mo din ipikit ang mata mo, please, gawin mo ito para kausapin natin ang Diyos ng maayos. Okay? So close your eyes and let's talk to God. Panginoon Jesus, kami ay pumapasok sa iyong banal na presensya. Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam sa kung ano
ang pinagdadaanan ng bawat isa sa mga tao ito. May mga tao, Panginoon, na may kulang sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung kulang sa buhay, pero siguro kulang siya sa kapayapaan, sa proteksyon, sa kalakasan, kagalakan. Siguro, Panginoon, ang tao ito ay malungkot. Marami siyang problema sa sarili, sa loob, sa trabaho, sa negócio, sa pamilya, sa love life, sa pinansyal, sa spiritual din. Panginoon, dami ang kulang sa buhay ng tao ito. Alam mo ito, Panginoon, kaya we bless this water into the holy water. May this water become your presence, your strength inside of this person, my Lord. In the name of Jesus, I surrender to you their lives, their problems. I surrender to you, my Lord, their family members. Oh, Holy Spirit, visit each one of those who are connected in this program, and touch, oh Holy Spirit, touch in their lives. Remove from them all kind of suffering, all kind of spiritual and physical problems. Remove from them, my Lord, all negativity. In the name of Jesus, we bless the water into the presence of the Lord Jesus Christ. In faith, you shall drink your blessed water. Inumin mo ang iyong blessed water. Then, receive healing, receive strength, receive hope, direction, inspiration. Receive the presence of the Lord God inside of you. I bless you. I bless your family members. Be strong enough to do the will of God. Be strengthened by the Holy Spirit right now. In the name of Jesus, my Lord, I pray for those who are faithful tither, for those who are helping your work, my Lord, by giving their offering, their tithes, by saving souls. My Lord, give them much more. Open the kingdom of heaven and pour out upon them, my Lord, such blessing. In the name of Jesus, you and your family and everything that you have, you are blessed. Be blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. If you believe, say, I believe. Amen. You are blessed. Okay? And then, nais ko kayo imbitahan para sa darating na linggo. Sa linggo, meron tayo ng family gathering. Special moment for all the family. So, if you have some family member na kinakailangan ng pagbabago, protection, so, pwede mo siya isama sa simbahan ou pwede mo dalihin isang foto niya, isang picture niya para ipag-pray natin siya. Sunday, every Sunday, alas 10 na umaga. Ganun din sa lahat ng mga branches sa buong Pilipinas. Every Sunday, alas 10 na umaga. Okay? So may the Lord God bless you abundantly in Jesus' name. Panuorin ninyo ang mga address mula sa mga branches ng Divisoria Region para malaman mo kung ano ang UCKG branch mas malapit sa inyo. God bless you all. Hanggang sa muli. Hello, Pastor Rony. May God bless you. May God bless you all. The address of the Paco Church is 1343
Pedro Hilo Street, Paco, Manila, above Floor Center. Here in Paco Church, there will be a meeting the whole week, Monday to Friday, 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., and the main meeting at 7 p.m. And the Sunday, there will be a meeting as well, 7 a.m., 6 p.m., and the main service at 10 a.m. The Universal Church is open every single day for you to help you in your situation. You can come here, the altar behind of me waiting for you to bless you. It's no matter your situation, it's no matter your religion, my Lord is here to help and change your situation. Do you believe? If you believe, you can come here to visit us. Hello everyone, may God bless you in the name of the Lord Jesus, and I'm here to let you know that the UCKG Santa Mesa is open and we are here to help. If you want to look for help, if you want to receive a prayer, if you want to find hope, to find the solution for your problems, the address of our church is in the Vimapa Street, corner with Peralta Street, 3153, in front of the police station 8. And we have services from morning to evening at 8 o'clock in the morning, 10 a.m., 3 p.m., and 7 p.m. But you know, Sunday is a very special day. Sunday is the day of the Lord. And that's a day that we come to seek the presence of God, to pray for our family, to receive the word of God. So if you want to join us, Sunday, our main service, we have at 10 o'clock in the morning, 7 o'clock in the morning, and 6 p.m. But if you say, Pastor, I cannot wait, you can come any day. We are going to be here, myself, the assistants, our team of faith will be always willing to help, because I know there is still hope for you, and the impossible will become possible. But you need to use your faith. That's why don't miss this opportunity, because the UCKG is open and we are here to help you. May God bless you, and I'm looking forward to see you in our church. Bye-bye. Hello, magandang araw muli sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa ating simbahan dito sa UCKG Tarlac. Ako nga po pala si Pastor Junior at nandito akong muli, kaibigan, para paalalahanan kayo. Alam natin kung gaano kahalaga na palagi tayong lumapit sa Panginoon. At itong programa na palagi naming ginagawa tuwing Tuesday, kaibigan, ay para paalalahanan kayo na siguro ikaw yung tao na palaging may pinagdadaan ng problema, paghihirap, o pagdurusa man sa iyong buhay at naghahanap ka ng tulong para mapagtagumpayan mo ang lahat ng ito, para yung buhay mo ay magkaroon ng pagbabago. Pero ang tanging paraan lang nun, kaibigan, ay lumapit sa Diyos. Kagaya ng nakikita nyo sa likod, yung altar ay bukas para ikaw ay hintayin kung saan, kung ikaw ay lalapit sa Diyos. Sinabi niya nga, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan, kayong mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At ito yung ibibigay sa iyo ng Diyos kapag lumapit ka sa kanyang altar. Kaya nga iniimbitahan ko kayo, kaibigan, na lumapit sa altar ng Diyos. Ikaw na may malapit na Universal Church sa iyong lugar, pumunta ka, even ngayong araw, pumunta ka sa altar ng Diyos, humingi ka ng tulong, at sigurado ako, matatagpuan mo yung tulong na hinahanap mo. Kung ikaw naman ay nandito sa Tarlac Province, alam ninyo na meron tayong simbahan dito, o di kaya naman ikaw ay taga Nueva Ecija, o anumang probinsyang malapit dito, ikaw ay inaanyayahan ko. Meron tayong simbahan dito na naghihintay sa iyo. Ang ating address ay nasa UCKG Building. Ito ay nasa F. Tañado, San Nicolas, dito sa Tarlac City. Kung ikaw ay naghahanap ng tulong, ang church ay bukas para sa iyo. Meron tayong mga services Monday to Friday ng alas 8 ng umaga, alas 10, alas 3, at alas 6 ng hapon. Linggo ay meron tayong service alas 7, alas 10, at alas 3 at alas 6. Kaya kaibigan, ano pang hinihintay mo? Samahan mo kami. Kagaya ng mga taong pinagtatagumpay dito ng Diyos, ikaw din ay pagtatagumpayin ng Diyos kapag lumapit ka sa Kanya. Amen? Pagpalain kayo ng Diyos, magkita tayong muli. Paalam. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Pastor Elmer and nandito ko once again sa ating simbahan dito sa Coronadal. Gusto ko lang sabihin or imbitahan yung bawat isa sa inyo, kayo na nakatira dito o kaya meron kayong mga kapamilya na nakatira dito sa Coronadal. Mga kaibigan, bukas yung ating simbahan dito at handang tulungan yung bawat isa sa inyo. Ano man yung mga pinagdaanan nyo sa buhay, ano man yung kinakaharap ninyo, mga kaibigan,
huwag kayong mahiya na pumunta sa lugar na to. Kasi handa kaming tulungan yung bawat isa sa inyo. Handa kaming makinig sa kung ano man yung mga hinaing ninyo sa buhay. Problema man yan sa pamilya, sa kalusugan, sa finances. Mga kaibigan, meron lingkod ng Diyos dito sa lugar na to at handang tulungan yung bawat isa sa inyo. Kaya naman gusto ko kayo na imbitahan, lalong-lalo ngayong darating na linggo. Dahil magkakaroon tayo ng purpose of faith patungkol sa the blessing of the 7 gates of Jerusalem. Mga kaibigan, ito ay isang revelasyon, pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya naman, huwag ninyong palampasin yung pagkakataon na ito. At the same time, magkakaroon din tayo ng banal na hapunan ngayong darating na linggo. So, imbitahan mo yung kapamilya mo, kaibigan, kakilala, kapitbahay. Yes, my friend, lalong-lalo ngayong darating na linggo. So, yung ating main service dito ay alas 10 ng umaga. Merong alas 7 ng umaga, merong alas 3 ng hapon, ganun din alas 6 ng gabi. Mga kaibigan, huwag ninyong palampasin yung pagkakataon na ito. At gusto ko lang din sabihin sa inyo na yung ating simbahan dito ay bukas ng weekdays. So, meron tayong mga services dyan, alas 8 ng umaga, alas 10, alas 3 ng hapon, ganun din alas 6 ng gabi. So mga kaibigan, welcome na welcome yung bawat isa sa inyo dito sa lugar na to. Kaya huwag kang mag-atubili na puntahan, yes, yung ating simbahan dito sa Coronadal. So yung ating address dito ay located lang tayo sa may GCCE building, sa may 2nd floor, Aquino Street. Tapat lang tayo ng KCC Employees Entrance and tabi lang tayo ng RD Pawn Shop. Mga kaibigan, pagpalain kayo ng Diyos. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Ako naman po si Pastor Novelito dito sa Simbahang Universal sa Ilagan City, Isabela. At ganoon din po iniimbitahan namin yung bawat isa sa inyo. Kung kayo ay nakatira dito sa Ilagan City or malapit na bayan dito sa Ilagan City or marahil ikaw na nagtatrabaho dyan sa abroad at mayroon kang mga kakilala, kapamilya, kamag-anak na nakatira dito sa Isabela or sa Ilagan City, imbitahan po natin sila na magpunta. Magpunta tayo especially ngayong darating na Sunday. Naniniwala po ako na magbubukas anuman ang pintuan ng pagpapala na kailangan mo sa iyong buhay. Sinabi sa salita ng Diyos na kapag tayo ay kumatok, tayo ay pagbubuksan. Ang tahanan ng Diyos, ang Simbahang Universal dito sa Ilagan City, Isabela, ang altar ng Panginoon ay available. Ito ay bukas. At naniniwala ko, kapag ginamit mong iyong pananampalataya, kakatok ka sa pintuan ng langit, spiritually speaking. Ano man yung nakasaradong pintuan sa iyo, sa pinansyal, kalusugan, pamilya, espiritual na buhay, ito ay pagbubuksan ng Diyos at babaguhin niya ang sitwasyon ng buhay mo. Naniniwala ka ba? So makikita tayo this coming Sunday. Meron tayong gawain alas 8 ng umaga. Ang main service natin ay alas 10 ng umaga. Meron din naman tayong alas 3 ng hapon at yung huli ay 5:30 ng hapon. Ang ating simbahan ay located sa may 2nd floor, sa taas ng Rising Dragon Enterprise. At ito po ay nasa Maharlika Highway, Barangay Kalamagi, 1st, sa Ilagan City, Isabela. Ito po ay nasa harapan lamang ng kalye at madaling-madali natin itong matatagpuan. So magkita-kita po tayo mga kaibigan, kasama ang buong miyembro ng Simbahang Universal dito sa Ilagan City. Kinagagalak po namin na makita kayo dahil handa po kami at ang nais namin ay matulungan ang bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ay magandang araw po sa iyo lahat. Narito po kami muli kasama ng bawat isa sa inyo na nanonood ang program na ito. At narito po kami sa ating Simbahang Universal sa Santiago, sa Isabela Province. At handa na handa kami upang tulungan ang bawat isa sa inyo. So kayo na nanonood ang program na ito na may kapamilya, kamaanak, mga kakilala,
na hinahanapin nila ng lunas o isang solution para sa kanilang buhay na inakala nila na walang pag-asa. So kontakin niyo sila at anyanyahan niyo sila upang makarating dito sa ating simbahan universal sa Santiago City. At ang simbahan natin bukas, araw-araw, at merong po service po kami ang weekend days, kada alas 8 da umaga, alas 10 da umaga, alas 3 ng hapon, at 6:30 p.m. At sa araw ng domingo man, ang pinaka-main service alas 10 da umaga, at meron din alas 7 da umaga, alas 4 ng hapon, at 6 p.m. At sigurado, kayo lahat na may kapamilya, na hinahanap nila ng solution para sa kanilang buhay, inihanda ng Panginoon Diyos ang pagbabago para sa kanilang buhay. So sabihin niyo sila na mayroong isang simbahan universal dito sa Isabela Province, dito sa Santiago City, na handa upang tulungan bawat isa sa kanila para maging sila magbago. So ang location ng ating simbahan dito sa Santiago City ay Marhalican Highway, along din Panganiba Street, dito sa Dubina East, malapit mesmo sa sentro ng Santiago City, sa tabi ng palengke, ng public market. Okay? So, kayo ay aming imbitado.